Nung namamanhikan sila, nangako ang pamilya niya na magbibigay sila ng pondong 1,8 milyon pesos para sa kasal at pambili namin ang bahay. Nung nabuntis ako, abote nga ang ngiti ang nanay niya. Araw-araw siyang nagluluto ang tinola at kung ano-anong masusustansyang pagkain para makaiwas ako sa binat, at palagi niya akong tinatawag na mabuting manugang. Pero nung 8 buwan na ang tiyan ko, bigla siyang nakiba ang ugali. Masyado yatang malaki yung hiningi ninyong pondo, hindi naman ganun kayaman ang pamilya namin. Gawin na lang nating 18,88 pesos, swerte naman ang 8, natigilan ako. Hindi ba't malinaw na neting pinag-usapan ito nung una pa lang? Kalmadong-kalmado siyang sumagot, ang laki-laki na ang tiyan mo, atras ka pa ba sa kasal? Ang fiancé ko na nakatayo sa tabi, mula simula hanggang huli ay walang sinabing kahit ano. Sa mismong sandaling iyon, nakita ko ang tunay na kulaing buong pamilya nila. Dala ang mabigat kong tiyan na 8 buwan ng buntis, tahimik akong nakimpake ang mga gamit ko, umuwi sa bahay ang mga magulang ko, at blinok ang lahat ng paraan para makontak ako ang pamilya niya. 10 buwan pagkatapos nun, dinala ang nurse ang 2 sanggol sa harapan ko. Congratulations po, kambal na lalaki. Sa labas ang bintana ang kwarto ko sa ospital, nakunahan ang pamilya ang ex ko na sumilip sa loop. Lumabas ang nanay ko at isang pangungusap lang ang sinabi niya. Kung ano ang apelidong anak ko, iyon din ang ilalagay sa birth certificate ng apo ko. Naiwang nakatulala ang buong pamilya nila. Maligayang pagdating sa kwentong Pinoy Audio. Salamat sa inyong pagbisita at huwag kalimutang i-follow kami para hindi niyo palampasin ang anumang kwento. Ngayon, mag-umpisa na tayo. Dahan-dahang ibinaba ang mangkok ng tinola sa mesa, napakahina ang tunog. Pero para sa akin, ang tunog na iyon ay nakakabingi at parang pampukpok sa pandinig. Tessa, hindi sa hindi kita mahal, alam mo naman yan, isang ordinaryong pamilya lang kami. Para maipon ang budget natin sa kasal at down payment sa bibiling bahay ninyong mag-asawa, inubos na namin ang lahat ang ipon namin. Sabi ang magiging biyenan ko na si Aling Lucy habang pinakikis-kis ang kanyang makamay. Nakapaskil pa rin sa mukha niya ang pamilyar at mabait niyang ngiti, pero ang nga salita niya ay kasing lamig ng yelo. Yung 1,8 milyon pesos na pondo, talagang hindi na namin kayang gawan ang paraan. Marahan kong hinimas ang tiyan ko dahil 8 buwan na akong buntis, mabigat at mabagal ang katawan ko, pero nakakapagtakang ang linaw ng isip ko, hindi iyan ang pinag-usapan natin nung namamanhikan kayo. Nang panahong iyon, may hawak pang bulaklak si Carlos sa harap ng aming nga kamay at kamag-anak, seryosong nanganga ko. Habang ang nanay niyang si Aling Lucy ay hawak ang nga kamay ko, tawak ng tawak sa akin na mabuting anak at magaling na manugang. At mismong mula sa bibig niya nanggaling ang pangakong 1,8 milyon pesos na walang labis, walang kulang. Gaano pa lang ba katagal ang lumipas? Tita, malinaw po ang usapan natin nun. Naku. Pinutol ni Aling Lucy ang sasabihin ko, mas lalong lumaki ang ngiti niya. Nakiba ang sitwasyon. Tingnan mo nga, ang laki-laki na ang tiyan mo, manganganak ka na. Matagal na tayong isang pamilya. Bakit pa natin pagtatalunan ang nga formalidad na ganyan? Lumapit siya ng bahagya, binabaan ang boses na may halong mapakunwaring paglalambing na nakakapang-init ng ulo. Kinausap ko na si Carlo, yung pondo para na lang sa formalidad. Gawin na lang nating 18,808 pesos, pakinggan mo, puro 8. Swerte, dahil may lahing sino ang lolo niyo, siguradong mas unlat ang buhay niyo sa hinaharap. Naramdaman kong nanlamig ang dugo ko. Lumampas ang tingin ko kay Aling Lucy at tumingin sa lalakang nakaupo sa sofa. Si Carlo, ang fiancé ko, ang amang batang dinadala ko. Nakayuko siya, mabilis na nagtatype ang nga daliri sa screen ang cellphone niya, na parang may mas mahalaga pa siyang ginagawa ron. Mula simula hanggang huli, hindi man lang siya lumingon sa akin, wala rin siyang sinabi kahit isang salita. Ang pananahimik niya ang pinakamalinaw na sagot. Naintindihan ko na, hindi ito biglang desisyon. Pinakplanuhan nila ito. Tinantiya nila ang 8 buwang pagbubuntis ko. Inisip nilang wala na akong aatrasan. Inisip nilang dahil sa bata, lulunukin ko na lang ang lahat ng pang-aapi. Ang laki-laki na ang tiyan mo, aatras ka pa ba sa kasal? Nang makitang hindi ako nagsasalita,
Tinanggal na ni Aling Lucy ang kanyang maskara. Dahan-dahang binitawan ang nga salitang iyon, bakas sa boses niya ang kumpiyansang panalo na siya at hindi na niya tinago ang kanyang pagyayabang. Bigla akong natawa. Naalala ko yung araw na nalaman kong buntis ako. Sobrang saya ni Aling Lucy. Araw-araw nagluluto at nagpapadalaing pagkain sa opisina ko. Laging nangangamusta at inaalagaan ako na parang isang babasaging baso. Nainggit pa nga ang nakatrabaho ko. Ang swerte ko raw sa pamilya nga mapakangasawa ko. Yun pala, lahat ng pag-alaga at mangiting iyon ay inihanda para sa araw na ito, para mawalan ako ang laban kapag binigay na nila sa akin ang pang-insultong ito. Mainit pa ang sabaw, pero ang amoy ng manok ay nakakasuka para sa akin. Tumayo ako, at sa biglaan kong kilos ay natigilan sina Aling Lucy at Carlo. Sa wakas, nakangat ang tingin si Carlo mula sa cellphone niya at kumunot ang no. Saan ka pupunta? Maupo ka nga at mag-usap tayo ng maayos. Tiningnan ko siya, ang lalaking minahal ko ang 3 taon, ang lalaking pinakatiwalaan ko ang buong buhay ko. Sa mukha niya, walang anumang bakas ang guilt, kundi isang inis, na parang ako pa ang nag-inarte. Sa mismong sandaling iyon, lumubog ang puso ko sa pinakamalamig na parteng dagat. Hindi ko na siya tiningnan pa, at hinayaan ko na lang ang pagtawag ni Aling Lucy. Pumasok ako sa kwarto, kinuha ang maliit kong maleta na kanina ko panayos. Wala naman masyadong laman, ilang gamit para sa buntis at ilang pamalit na damit. Dapat nun pa man naramdaman ko na, mula nung ang pagpapadala ang pagkain ni Aling Lucy ay naging tuwing 3 araw na lang mula sa araw-araw. Mula nung ang natawag ni Carlo ay naging sige, alam ko na lang para lang may sagot. Dapat naintindihan ko na, palagi ko lang silang binibigyan ang rason, palaging inaalala ang nga panahong mabait pa sila, palaging naniniwalang hindi ganoon kasama ang nga tao. Ako ang masyadong inosente. Habang hila-hila ang maleta palabas ang kwarto, nakatingin sa akin ang 2 tao sa sala na parang nakakita ang alien. Tessa, ano bang ginagawa mo? Huwag ka ngang gumawang eksena, hindi nakakabuti sa batayan. Napatayo si Carlo. Medyo natataranta ang boses. Nag-iba rin ang timplang mukha ni Aling Lucy. Ano bang problemang batang ito? Paksabihan lang ng konti, nagagalit na agad. Ang laki na ang tiyan mo. Saan ka pupunta? Huminto ako kalmado ang magamatang tumingin sa kanila. Wala akong sinabing kahit ano, minsan, ang pananahimik ang pinakamalaking pang-insulto. Dahan-dahan kong nilabas ang cellphone ko, hinanap ang numero ni Carlo, binlock. Hinanap ang numero ni Aling Lucy, binlock. Tapos binuksan ko ang pinto ng bahay, hila-hila ang maleta palabas, sumara ang pinto sa likod ko, hinaharangan ang lahat ng gulat at pagmumura nila mula sa loob. Nakatayo ako sa hallway, naramdaman kong gumalaw ang bata sa tiyan ko. Huminga ako ng malalim, hindi pa gumuho ang mundo. Gabi na nang makarating ako sa bahay ng magulang ko sa subdivision. Ang nakbukas na pinto ay ang nanay kong si Rosa. Pagkakita niya sa akin na hila-hila ang maleta habang 8 buwang buntis, putlang-putla, biglang bumigat ang puso ang nanay ko. Tessa Naki, anong ginangyari sa'yo? Nagaway ba kayo ni Carlo? Umiling ako, pinilit kong gimichi, pero ang ginichi ko ay mas panggichi pa kaysa sa pagyaki. Ma, andito na po ako. Sa isang pangungusap na iyon, namula agad ang nga mata ang nanay ko. Hindi na siya nagtanong pa, kinuha agad ang maleta sa kamay ko, at habang inaalalayan akong pumasok, sinabi niya, pasok ka, gutom ka na ba? Ipagluluto kita ang mami. Ang tatay ko namang si Antonio ay lumabas din mula sa kwarto niya. Pagkakita sa sitwasyon ko, biglang nagdilim ang mukha niya. Matapos makain ang isang mainit na mangkok ang mami, sa wakas ay nabawasan ang panlalamig ang katawan ko. Kinuwento ko ang lahat ang nangyari ngayong araw mula simula hanggang huli, kalmado ang boses ko, parang nakukwento lang tungkol sa ibang tao, walang iyak, walang pagmumura. Dahil kapag patay na ang puso, hindi na ito nakakaramdam ang sakit, blag. Pinalo ang tatay ko ang mesa, nanginginig sa galit. Sumusobra na sila. Anong klaseng ugali yan? Ano bang tingin ang pamilya Cruz sa pamilya Hernandez? Ha? Pinunasan ang nanay ko ang ngaluhan niya habang yakap ako. Ang tanga-tangang anak ko,
bakit hindi mo agad sinabi sa amin na ganito pala kalaki ang tinitiis mo? Sumandal ako sa mainit na yakap ng nanay ko, at sa wakas, bumaksak din ang naluha ko. Ma, ayos lang po ako, narealis ko lang po na ang ganitong klaseng pamilya, hindi dapat pinapakasalan. Tama, huwag kang magpakasal. Desididong sabi ang tatay ko. Ang ganyang klaseng pamilya na walang isang salita at walang hiya, hindi natin kailangan. Huwag kang makalala, andito kaming mama mo, kahit bumagsak pa ang langit, sasaluhin namin para sa iyo. Tumango ako, nang gabing iyon, nahiga ako sa maliit kong kama bago pa ako maging engaged. Naamoy ko ang pamilyar na amoy ng araw sa aking unan at kumot, at nakaramdam akong kapayapaang ngayon ko lang ulit naramdaman. Matagal nang naka-silent ang cellphone ko, pero paminsan-minsan ay umilo ang screen. Nagpapakita ang sandamakmak na missed calls at text mula sa iba't ibang unknown numbers. Alam kong mula iyon sa Pamilya Cruz. Tinatamad na akong tingnan kaya pinatay ko na lang ang cellphone ko. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital para magpa-check up. Sabi ang doktor, normal ang lahat at malusok ang gabata. Siguro ito na ang nag-isang magandang balita sa amga nakaraang araw. Paglabas ang ospital, tinawagan ko ang best friend kong abogada, si Lenny. Lenny, kailangan ko ang ilang legal advice. Matapos niyang marinig ang kwento ko, 10 minuto siyang nakmura sa kabilang linya. Mga walang hiya, buong pamilya nila mga walang hiya. Tessa, tama lang ang ginawa mo, ang ganyang klaseng lalaki at pamilya. Dapat nun palang tinapon na, ang gusto ko lang ngayon, makapanganak ka ng ligtas, sinabi kong naintindihan ko. Sa wakas, kumalma din si Lenny. Huwag kang mag-alala. Ayon sa family code natin, ang mabatang ipinangganak sa labas ang kasal ay illegitimate children. Kaya ikaw ang may sole parental authority. Tungkol naman sa child support, pagkapanganak mo, tutulungan kitang kasuhan siya, walang palalampasing kahit isang kusing. Nang marinig ko ang paninigurado ang best friend ko, mas lalong tumibay ang loob ko. Sa mga sumunod na araw, gayang inaasahan, sinimulan ang Pamilya Cruz ang tinatawag nilang atake mula sa mga kamag-anak, na halinhinan sa pagtawag ang nga tita, ninang, at kung sino-sinong malayong kamag-anak sa mga magulang ko, pare-pareho lang din ang sinasabi nila. Kasyo maging malawak daw ang pag-unawa namin, isipin daw ang bata, hindi raw nakakaintindi ang gabata kaya dapat magpasensya ang ga nakatatanda. Ginawa ang nga magulang ko ang sinabi ko. Isang pangungusap lang ang isinasagot nila. Problema ito ang nga bata, kaming nga magulang ay hindi na dapat nakikialam. Tapos ibababa na nila ang telepono. Isang hapon, nakaupo ako sa balkonahe para magparaw nang biglang may dumating na isang malayong tita nila sa bahay namin. Kalaro siya ni Aling Lucy sa mahjong, halatang ipinadala para maging tagapamagitan. Tessa Hija, bakit ba ang tigas ang ulo mo? Pagkaupo pa lang niya, nagsermon na agad. Hindi naman sinasatya ni Charlo na pahirapan ka, talagang gipit lang ang pamilya nila ngayon, babae ka, tapos ang laki-laki ng gatiyan mo, mahalaga ang reputasyon. Wala akong sinabi, tahimik ko lang siyang pinanood. At saka, napakabait na bata ni Charlo, may maayos na trabaho, mabait pa, kapag pinalampas mo pa ito, baka hindi ka na makahanap ng ganyan kabait. Nang matuyo ang lalamunan niya sa kakasalita, inangat niya ang kape niya at uminom. Saka ako dahan-dahang nagsalita, tita, tama po kayo. May ipapayo lang po sana ako. Ang premium coffee beans namin na tinimpla ko para sa inyo ay nakakahalaga ang 80 pesos kada kilo. Biglang napahinto ang kamay niyang may hawak na tasa. Ngumiti ako, pero ang mata ko ay kasing lamig niyelo. Ang 3,1 na kape na iniinom niyo palagi ay nasa 10 pesos lang yata. Ang mahal ang kape namin. Kung hindi kayo makakapagbigay ng matino-tinong rason ngayon, hindi ba dapat bayaran niyo muna ang kape na yan? Biglang namula ang mukha niya na parang inihaw na atay. Hindi niya inaasahan na ako, na laging mabait at madaling kausap, ay makakapagsalita ng ganun kirekta. Ang batang to, walang utang na loob. Padabok niyang binaba ang tasa at umalis ng hiya-hiyang. Tinitigan ko ang papalayong bulto niya, walang anumang epekto sa akin. Mula sa sandaling nagdesisyon akong iwan ang Pamilya Cruz, hindi na ako ang dating Tessa,
Gusto pa nila akong itali gamit ang moralidad at reputasyon. Manigas sila. Kinagabihan, pakauwi ang tatay ko galing trabaho, sobrang sama ang mukha niya. Pumunta sila mismo sa opisina ko. Biglang nanikip ang dibdib ko. Dala ang nanay ni Charlo ang ilang tao at nakabang sa babaeng building namin. Sinisigaw na hindi ko raw pinapawi ang anak ko, at tinakot pa ako na sisirain daw nila ang reputasyon ko hanggang sa matanggal ako sa trabaho. Nanginginig sa galit ang dibdibi ang tatay ko. Inalalayan ko siyang maupo, pero ang nga mata ko ay lalong nanlamig. Mukhang handa na talaga silang sirain ang lahat. Mabuti naman, kinuha ko ang cellphone ko at binuksan. Sa screen, may mensahe mula sa isang unknown number. Napakasama ang nilalaman, minumura ako at ang batang nasa sinapupunan ko. Sa dulo ang text, may isang direktang pagbabanta. Tessa, huwag kang masyadong mayabang, akala mo makakatakas ka? Kung matapang ka, iluwal mo yang bata, at tingnan natin kung paano ka namin tatapusin. Tiningnan ko ang text na iyon, hindi ako nagalit kundi natawa pa. Finorward ko ito kay Lenny, at saka ko tinawagan ang numerong iyon. Mabilis na sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, nandoon ang matinis na boses ni Aling Lucy. Ano, natauhan ka na? Sinasabi ko sayo, huli na para magsisi, huwag kang atat. Pinutol ko ang sasabihin niya, kalmado ang boses ko. Pakinggan muna natin ang isang recording. Sa kabilang linya, biglang nanahimik si Aling Lucy. Hindi ko na siya binigyan oras para makapag-isip, pinindot ko agad ang play. Tessa, huwag kang masyadong mayabang, akala mo makakatakas ka? Kung matapang ka, iluwal mo yang bata, at tingnan natin kung paano ka namin tatapusin. Ang malinaw at punong-punong galit na recording ay tumunok mula sa cellphone ko, pumasok ng buong-buo sa tenga ni Aling Lucy. Ni-record mo. Biglang nataranta ang boses niya, halatang hindi makapaniwala. Hindi lang ni-record, kalmado ko pa ring sabi. Pinablotter ko na rin sa pulisya. Ano? Grave threats laban sa isang buntis. Hindi ko alam kung aksunan agad ng pulis pero ayos lang. Ipinadala ko na rin ang recording at ang numero mo sa kaibigan kong abogada. Sabi niya, napakagandang ebidensya daw nito. Parang sementeryo sa katahimikan ang kabilang linya. Naimaginan ko pa ang pamumutla ang mukha ni Aling Lucy ngayon. Aling Lucy, nirespeto kita dati dahil nanay ka ni Carlo, pero ngayon, wala na tayong anumang koneksyon. Ang batang nasa sinapupunan ko ay anak ko lamang, walang kinalaman sa pamilya Cruz. Kahit isang kusing. Sana hindi niyo naguluhin pa ang pamilya ko, dahil kung hindi, baka sa susunod na tawagan kita, hindi na ako ang kausap mo kundi Supuena na mula sa korte. Pagkasabi nun, hindi ko na hinintay ang reaksyon niya, pinatay ko agad ang tawag. Biglang naging tahimik ang paligid. Nakatayo sa tabi ko ang nga magulang ko, narinig nila ang buong pag-usap, at nakatulala silang walang masabi. Ngayon lang nila ako nakitang ganito katigas at kakalmado. Anak, medyo nag-alala ako, sabi ang nanay ko. Ma, hinawakan ko ang likod niya at inalalayan siyang maupo. Para labanan ang nga taong walang hiya, kailangan mong mas maging matigas kaysa sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Hindi na yan babalik, tama ang hinala ko. Mula sa araw na iyon, parang naglahong parang bula ang pamilya Cruz. Wala nang nga nakakagambalang tawag, wala nang nga kamag-anak na nanghihimasok. Naging tahimik na ulit sa opisina ang tatay ko. Unti-unting naging maayos ang buhay ko, araw-araw akong naglalakad sa labas. Nagbabasa ang nga libro tungkol sa pagpapalaking bata, at minsan ay nakikipag-chat kay Lenny. Napakabuti ang pag-alaga sa akin ang magulang ko. Araw-araw iniiba ang nanay ko ang niluluto niya, natatakot na baka kulangin sa nutrisyon ang nga bata. Palaki ng palaki ang tiyan ko, hanggang sa malapit na ang kabuwanan ko kaya na-admit na ako sa ospital. Tinulungan ako ni Lenny na kumuha niyang pinakamagaling na private nurse, at inasikaso rin niya ang private room ko. Kung kailangan mo ang pera, sabihin mo lang sa akin. Magpahinga ka lang diyan, huwag kang mag-alala sa kahit ano, sabi niya habang tinatapik ang dibdib bilang panigurado. Sobrang sayang ang puso ko. Ang hindi inasahang pagsubok na ito ay nakmulat sa akin sa tunay na mukhang ang masasamang tao. Pero sabay nito,
Ipinaramdam din sa akin ang pinakatunay na pagmamahal ng aking pamilya at makaibigan. Siguro ito na ang swerte sa likod na malas. Naging mayos ang panganganak. Nang lumabas ang nurse bitbit ang dalawang sanggol na nakabalot sa lampin at nakangiting binati ang nga magulang ko na nahihintay sa labas ang delivery room, inakala ang lahat na babae at lalaki ang anak ko, kahit ako yun din ang akala ko. Nakapahanda na nga ako pangalan Isang Mateo at isang Micaela. Congratulations po, kambal na babait lalaki sana, ay. Teka. Yumuko ang nurse at tiningnan uli, mas lalong lumaki ang ngiti. Mali po ang tingin ko, parehong lalaki po. Siguradong matutuwa ang pamilya ang lalaki rito. Natigilan ang nga magulang ko, kambal na lalaki. Eksakto sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng kabilang kwarto, at lumabas ang isang pamilyar na mukha si Charlo. Kasunod niya sina Aling Lucy at ang tatay ni Charlo na si Mang Danilo. Yun pala, nakatago ang buong pamilya nila sa kabilang kwarto kanina pa. Bakasam nga mukha nila ang matinding tuwa na hindi matago, may halong malinaw na kasakiman. Siguradong narinig din nila ang sinabi ng nurse. Dalawang lalaki, kahit sa modernong Pilipinas, para sa isang pamilyang konserbatibo na mas paborsam nga lalaki, ito na ang pinakamalaking magandang balita, isang magpapatuloy sa apelyido nila. Nanginginig si Aling Lucy sa sobrang excitement. Tinulak niya si Mang Danilo, at ilang hakbang lang ay akmang susunggaban na ang nga sanggol. Apo ko. Ang panganay na apo ko, biglang nakiba ang mukhang nanay ko. Ibinuka niya ang kanyang nga braso na parang isang inahing manok na pinoprotektahan ang nga sisif, kumarang sa harap ang nurse at ang nga bata. Anong gagawin niyo? Bale, kami to. Ngumiti si Aling Lucy na parang bulaklak, malayong malayo sa malupit na babae noong nga nakaraang buwan. Misunderstanding lang ang lahat, isang malaking misunderstanding, patingin nga sa dalawa kong apo. Sabi niya habang nakaabot ang kamay para sana bumuhat. Lumapit din si Carlo, kumikinang ang nga mata habang nakatingin sa mga bata. Nasaan si Tessa? Kamusta siya? Pabuhat naman sa anak ko. Kusanglup siyang nakabot ang kamay, na parang siya pa rin ang legal na asawa at ama. Nang makita ang mabilis na pagbabago ang mukha ang pamilya nila na parang naglilipat ang pahina ang libro, nanginginig sa galit ang nanay ko. Huminga siya ng malalim at isinigaw ang isang pangungusap na nakpatahimik sa buong hallway. Lumayas kayo. Kung ganuang apelido ni ganaki ko, yung jingang gipaparehistro kong apelido sa birth certificate ni gama po ko. Ang gimagabatang ito ay Miga Hernandez, walang nizang kuzing na kinalamang sa inyong gimaga Cruz. Umalingaw-ngaw ang boses nanay ko na parang kulok sa gitnang hallway. Biglang natigilan ang kamay ni Aling Lucy na nasa ere. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Carlo. Nakatayo ring tulala si Mang Danilo. Parang pinindutan ang pauses ang buong pamilya Cruz. Nakatinginan silang lahat na may halong gulat at hindi makapaniwala. Anong sinabi mo? Si Aling Lucy ang unang nakabawi. Biglang tumas ang matinis niyang boses. Hernandez sa birth certificate. Nababaliw ka na ba? Kadugoyang Macruz apoyang pamilya Cruz. Apo niyo, ngumisi ang nanay ko, hindi pa rin umaalis sa harap ng nurse. Sino ang nagsabi nun na 18.88 pesos lang ang ibibigay at sapat na para palayasin ang anak ko? Sino ang nagsabing malaki na ang tiyan niya kaya hindi na raw matatakot na hindi pakasalan? Ngayong nalaman niyong kambal na lalaki ang pinanganak, nakmamadali kayong umangkin. Saan ka nakakita ang ganitong kaburaot na pamilya? Sa mga oras na iyon, nakatigil na ang nga kaanak masyente sa ibang kwarto at manurs na dumadaan para manot. Namumula at namumutla ang mukha ni Aling Lucy, yung tungkol diyan. Hindi ba't misunderstanding lang yun? Sinabi na namin, pwede naman nating pag-usapan ulit yung budget natin sa kasal at down payment. Natatarantang palusot niya. Pakusapan. Direktang sagot ng Naiko. Anong pakusapan natin? Sinasamantala niyo ang pagkakataong kakapanganak lang anak ko, nang hina pa, naktago kayo sa kabilang kwarto at nahihintay lang lumabas para agawin ang nga bata. Pagsabok ng linyang iyon, agad nakarunong bulungan sa paligid. Ang kapal naman mukha. Kakapanganak pa lang ang tao, agawin na ang anak. Rinig ko nag-away sila dati dahil sa gastos sa kasal, tapos ngayong lalaki ang anak, babalik para angkinin. Taske, walang kwentang pamilya.
Ang nga mapanghusgang tingin nga tao ay parang nga karayom na tumutusok sa muhang Pamilya Cruz. Namula na parang inihaw na atay ang mukha ni Charlo. Humakbang siya paharap at hininaan ang boses, "Ma, tito, huwag na tayong make away dito, nakakahiya. Pumasok na lang tayo at kausapin natin si Tessa." Sa isip niya, nakahiga pa rin ako sa kwarto, gaya ang dati, na pwede niyang manipulahin. May mukha ka pang ihaharap sa kanya. Ang tatay ko na kanina patahimik ay hindi na rin nakapagpigil. Dinuro niya si Charlo sa mukha at sinigawan, "Buntis ang anak ko sa anak mo, paano siya ininsulto ang nanay mo? Nasaan ka noong panahong iyon? May sinabi ka ba kahit isang salita? Ngayon nandito na ang bata. Bigla kang naging lalaki, tatakbo para angkinin ang nga anak mo. Sinasabi ko sayo, huli na." Pinaksabihan ng matindi si Charlo, sobrang pangit ng timpla ng mukha niya. Nang makitang pinapagalitan ang anak niya, agad na inatake ni Aling Lucy ang tatay ko. "Antonio, huwag kang masyadong mayabang. Pinakbibigyan na nga kayo ang Pamilya Cruz namin na tanggapin ang dalawang batang yan, kung hindi. Yang anak mo na hindi kasal pero may anak na. At may hila-hilang dalawang bata. Sino pa ang gugustuhing magpakasal sa kanya?" Ang nakakalasong salitang iyon ang nagpasiklap sa galit ang nanay ko. Hindi kailangan ang anak ko na may magpakasal sa kanya. Sapat na kami. Alagaan namin siya habang buhay. Alagaan namin ang nga apo namin habang buhay. Mas maganda pa yan kaysa mabuhay sila sa walang pusong pamilyang katulad ninyo. Papasabok na sana ang tensyon nang biglang bumukas ang pintong kwarto. Inalalayan ako ni Lenny, nakapagpalit na akong damit pang ospital, at dahan-dahang naglakad palabas. Putla pa rin ang mukha ko pagkapanganak pero kakaibang linaw at lamig ng mata ko. Umikot ang paningin ko sa lahat ng tao, hanggang sa tumigil kay Carlo. Pagkakita sa akin ni Carlo, lumiwanag agad ang mata niya at mabilis na lumapit. "Tessa, pakinggan mo ang paliwanag ko, hindi ganun ang ibig sabihin ni Mama." Tinaas ko ang kamay ko para patigilin siya. Mahina pa ang boses ko pero malinaw ang bawat salita. "Charlo, wala na tayong dapat ipaliwanag sa isa't isa." Kinuha ko mula kay Lenny ang isang folder at iniabot sa kanya. "Ito ang lahat ng resibuong check-up ko, mga vitamins, at bill sa ospital sa loob 8 buwang pagbubuntis ko. Ang total ay 376,000 pesos. Pinatawad ko na ang butal, bigyan mo na lang ako ng 370,000. Natulala si Charlo. "At saka, patuloy ko, ayon sa batas natin, obligado pa rin ang ama na magbigay ang child support sa mga illegitimate children. Pagbabasehan abogado ko ang kinikita mo buwan-buwan para kwentahin kung magkano ang kailangan mong ibigay kada buwan hanggang sa 18 years old ang dalawang bata." Tiningnan ko ang mukha niyang tulala na talaga, at kalmadong nagdagdag, "Siyempre, pwede ka ring pumiling huwag magbayad. Kung hindi ka magbayad, hindi mo rin makikilala ang dalawang batang ito. Saktong-sakto, magkita na lang tayo sa korte." Ikukwento ko ng buong-buo sa judge kung paano niyo ako inipit nung buntis ako, at kung paano kayo walang isang salita. Ipaparinig ko rin sa judge ang recording ni Aling Lucy, na pinagbabantan ako. Gusto kong malaman kung kanino ibibigay ang judge ang custody. Napawang ang bibig ni Charlo pero walang salitang lumabas. Mas lalong parang tinamaan ang kitlat si Aling Lucy. Hindi niya inakalang ang babaeng kilala nilang mahina at mabait dati ay magiging ganito nakakatakot. Yun pala, matagal ko nang pinlano ang lahat. Tungkol naman sa apelyido nga bata. Tiningnan ko ng diretso si Aling Lucy, nililinaw ang bawat salita. Tama ang nanay ko. Sila ay mga batang ibinuwis ko ang buhay ko para iluwal. Dumadaloy ang dugo ko sa kanila, kaya Hernandez ang ipaparehistro kong apelyido sa PSA. Natural lang iyon ayon sa batas. Pagkasabi ko nun, hindi ko natiningnan pa ang nanigas na mukha ang Pamilya Cruz. Sa alalay ni Lenny at Inga magulang ko, dahan-dahan akong naglakad papunta sa elevator. Lilipat ako sa VIP room sa taas. Nandun ang dalawa kong anak, nandun ang bagong buhay ko. At ang nga taong nasa likuran ko, ang nga bagay na iyon ay bahagi na nga karaan ko. Inilipat ako sa VIP room para makapagpahinga pagkatapos manganak. Napakalusok ng dalawang bata.
Pinangalanan ko silang Mateo at Miguel. Umaga at gabi, palaging magkasunod. Sana ang buhay mga anak ko, maging umaga man o dapit hapon, ay palaging maging mapayapa at masaya. Hindi na nangahas ang pamilya Cruz na gumawa ang gulo sa ospital. Ang nga sinabi ko noong araw na iyon, lalo na ang nga salitang recording at abogado, ay parang dalawang malaking bato na tuluyang dumurok sa huling pag-asa nila. Pero hindi talaga sila tuluyang sumuko. Ilang araw matapos akong ma-discharge at nagpapahinga na sa bahay, may dalang bagong balita si Lenny. Sinisiraan kanila sa labas, nainis na sabi niya. Sinasabi nilang malandi ka raw at nabuntis nga ibang lalaki, tapos gusto mong ibintang kay Carlo. Sinasabi rin nilang mukha kang pera, na ginagamit mo ang nga bata para makahinging ang mas malaking pera. Mabilis kumalatang ga kismis, lalo na siyang ga kamag-anak at mutual friends, na nagdulot medyo masamang epekto. Nayak sa galit ang nanay ko habang pinupunasan ang luha, bakit ang sama-sama ang pamilyang yan? Wala na silang konsensya. Nagpapasuso ako ang bata nun, pagkarinig ko, natigilan lang ako saglit at nagpatuloy. Ma, huwag kayong magalit, kapag mas ginagawa nila yan, mas lalong nagpapatunay na natataranta na sila. Reputasyon, makakain ba ang reputasyon? Mahina kong sabi. Nasa kanila ang bibig nila, sabihin na nila ang gusto nilang sabihin. Basta mamuhay lang tayo ng maayos. Kahit ganun ang sinabi ko, alam ko sa sarili kong kailangang maturuan ang leksyon ang pamilya Cruz, kundi mas lalo silang aabuso. Sinabi ko ang naisip ko kay Lenny. Pinalo niya ang mesa, matagal ko na ring naisip yan. Para labanan ang nga taong naninira. Ang pinakamagandang paraan ay hubarin ang maskara nila para makita ang buong mundo ang tunay nilang mukha. Ano ang plano mo? Nakpaimbestiga ako sa kumpanya ni Carlo, pati sa sari-sari store nga magulang niya, ngumisi si Lenny. Hulaan mo kung anong natuklasan ko? Sinasabi nilang nakihirap sila. Si Carlo, last month lang, bumili ang sasakyan na worth 2 million pesos, cash. Tapos, ang sari-sari storing magulang niya, 3 months ago, may pumasok na 3 million pesos sa bank account nila, hindi malinaw kung saan galing. Nakdilim ang nga mata ko. Nung namamanhikan sila, umiiyak at nakmamakawa pa si Aling Lucy, sinasabing inubos na nila ang ipon nila para lang sa budget namin. Ngayon ko lang na-realize, lahat yun kasinungalingan. Hindi sa wala silang pera, ayaw lang nilang ibigay sa akin. Kahit yung sinasabi nilang down payment sa bibilhing bahay namin, baka palusot lang din yun. Lenny, kaya mo bang alamin kung saan galing yung 3 milyon na yun? At yung bahay na sinasabi nila, binili ba talaga nila o hindi? Medyo mahirap, pero kaya. May kaibigan akong private investigator, specialty niya yan, medyo mahal nga lang ang bayad. Hindi problema ang pera, sagot ko agad. Samga taon ko sa trabaho, nakaipon din ako, at binigyan din ako ang ATM ang magulang ko at sinabing gamitin ko kung kinakailangan. Sa ngayon, para ang huli kong poproblemahin. Ang kailangan ko ay pagkakataon. Isang pagkakataong hindi na makakabangon pa ang pamilya Cruz. Okay, sapat na sa akin ang sinabi mo, sumigla agad si Lenny. Mag-focus ka lang diyan sa pagpapagaling mo at pag-alaga sa dalawa kong inaanak. Ako na bahala sa labas. Dahil may kalyado akong tulad ni Lenny, kampante ako. Nag-focus ako sa pag-alaga sa dalawang bata. Araw-araw nakiiba ang itsura nila, mula sa dalawang kulubot na parang maliliit na matatanda, naging mapuputi at mamula-mulang parang manika. Sobrang kuta na nakakalambot ang puso pag tinitingnan. Habang pinapanot ko ang payapa nilang pagtulok, naramdaman kong sulit ang lahat ng ginawa ko. Isang hapon, biglang tumawag si Carlo sa akin. Gumamit siyang bagong numero, nakalangan ako saglit pero sinagot ko rin. Tessa, huwag mong ibaba, pakinggan mo muna ako. Parang pagod ang boses ni Carlo, may halong pagmamakawa. Pwede ba tayong makita kahit minsan lang? Tayong dalawa lang, gusto ko lang makita ang bata. Tahimik lang ako. Alam kong mali ako dati, mali rin si mama, patawarin mo ako. Mas lalong humina ang boses niya. Yung tungkol sa pera, pwede nating pag-usapan ulit. Ibibigay ko sa'yo ng buo yung 1.8 milyon. Basta bumalik ka lang para makita ko ang nga anak natin. Napanggisi ako sa isip ko.
Gayon lang nila naisipang ibigay ang pera, huli na, Tessa huwag ka namang maging ganito kalupit. Anak ko rin naman sila, nagpanik si Carlo. Nung sinabi ang nanay mong pwede na lang tayong magpakasal sa Huwes gamit ang 18,88 pesos, at tahimik ka lang na nakatayo, mula sa sandaling yun, hindi mo na sila anak sabi ko, Carlo, wala akong oras makipagkwentuhan sa'yo. Tungkol sa child support, abogado mo na ang kakausap sa abogado ko. Kung gusto mong makita ang mabata, maghintay ka ang desisyon ang korte tungkol sa visitation rights. Wala na tayong pag-usapan pa. Pagkasabi nun, binaba ko ang tawag at binlock ulit ang numero. Hindi ko nabibigyan ang lalaking ito ang pagkakataong sirain ang desisyon ko. Alam kong ang pagmamakaawa ni Carlo ay hindi dahil sa pagmamahal, at hindi rin dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa dalawang lalaking anak. Dalawang lalaking magpapatuloy sa ng apelyidong Cruz, ngunit ngayon, ang dalawang batang ito ay magdadala ang apelyidong Hernandez. Sa panahon ng pagpapahinga ko sa bahay, hindi ako nabakante. Bukod sa pag-aalaga sa dalawang bata, sinimulan kong seryosong pag-isipan ang hinaharap ko. Nag-aral akong ni-design sa college, pagka-graduate, nagtrabaho ako sa isang mid-size advertising agency. Maayos ang kita, okay naman ang buhay. Pero malinaw na may limitasyon ang kikitain ko ron. Ngayon na kailangan kong bumuhay ang dalawang anak, hindi sapat na umasa lang sa fixed salary ko. Naalala ko ang isang hobby ko nung college, paggawa ang handcrafted jewelry. Nung nag-aral pa ako, mabenta ang mamaliliit na accessories na dina-design ko sa AMGA Art Fairs sa school. Nawalan lang ako in oras nung nagtrabaho na ako. Isip ko, magandang oportunidad dito. Ginamit ko ang parang binigay ang magulang ko para bumili ang professional na gamit at materyales, at nag-set up ang maliit na mini-studio sa isang sulok na bahay. Sa umaga, inaalagaan ko ang nga bata. Kapag natutulog sila, nagsisimula akong mag-sketch, gumawa, makabit nga bato, at tapusin ang bawat piraso. Ang pagfo-focus rito ay nakpapalimot sa mga problema ko, at nakita ko ulit ang sayang matagal ko nang hindi naramdaman. Sa kabilang banda, malaki ang naging progreso sa investigasyon ni Lenny. Tessa, hindi mo mahuhulaan to, excited na sabi niya sa telepono. Yung 3 million pesos na pumasok sa account nila, galing yun sa relocation buyout. May lumang lupa't bahay sila sa probinsya na nabili ang gobyerno at ay dina-develop ngayon. Binayaran sila ang 3 million pesos cash at binigyan ang relocation house. Napakuyom ang kamay kong may hawak sa cellphone. May hawak silang 3 million na buyout money, bumiling sasakyan na 2 million. Tapos sasabihin sa akin na inubos na nila ang ipon nila. Hindi na ito simpleng pagiging kuripot. Ito ay direktang panloloko at pang-insulto. Hindi lang yan, patuloy ni Lenny. Pinatingnan ko rin yung bahay na sinasabi nilang bibilhin niyo sana. Hindi sila bumili. Nagbigay lang sila ang reservation fee sa ahente. Hindi man lang pumirma ang kontrata. Ibig sabihin, simulat sa pool, wala talaga silang balak bilhin yung bahay. Naging malinaw ang lahat. Napakagaling magplano ng pamilya Cruz. Una, ginamit ang pangako ang bahay at malaking pondo para itali ako. Nung nabuntis ako at wala ng atrasan, ginamit ang rason na walang pera para ibaba ang ibibigay. Kahit yung bahay ay isang malaking drawing lang para lokohin ako, gusto nilang makuha ako at ang anak ko nang walang nilalabas na pera. Napakasama nila. Tessa, sapat na ang ebidensya natin, sabi ni Lenny. Ilabas lang natin to, tapos ang pamilya Cruz. Hindi pa. Malamig ang boses ko. Hindi pa sapat. Nagulat si Lenny. Ano pang gusto mong gawin? Gusto kong idura nila ng doble ang lahat ng nilunok nila. Sinabihan ko si Lenny na ay compile ang lahat ng ebidensya, kasama ang petsa ne pagtanggap ne relocation money, resibo en sasakyan, at certificate ne reservation fee mula sa real estate agent. Pagkatapos, nagpadala si Lenny ang demand letter kay Carlo. Simple lang ang nakasulat. Binibigyan si Carlo ing 1 linggo para bayaran ang 310 pesos na hospital and check-up bills at pag-usapan ang child support. Kung hindi, formal kaming magsasampain kaso sa korte. Ang demand letter na ito ay parang batong itinapon sa tahimik na lawa ang pamilya Cruz. Kinabukasan, kusang nagpakita si Carlo.
Hindi siya pumunta sa bahay namin, dumiretso siya sa law office ni Lenny. Mag-isa siyang dumating, halatang pumayat, at lukot ang branded na polo na suot niya. Attorney, nandito ako para makipag-usap. Umupo siya sa harap ni Lenny, halos makmakaawa ang tono ng boses. Anong gusto mong pag-usapan, ang pera o ang custody? Profesional na tanong ni Lenny. Pareho nating pag-usapan. Nagkuskos ing kamay si Carlo. Yung 370,000, babayaran ko. Tungkol sa child support, magkano ba ang gusto ninyo? Magkano ba? Tinaas ni Lenny ang kilay niya pero walang sinabi. Basta hayaan niyo lang akong makita ang nga anak ko, namumula ang mata ni Carlo. Hindi ako pinapayagan ni Tessa na makita sila. Ang visitation rights ay legal na karapatan mo, kalmadong sagot ni Lenny. Pero ang unang kondisyon ay dapat gampanan mo ang obligasyon mo bilang ama. Gagawin ko, nakmamadaling sabi ni Carlo. Hindi problema ang pera. Basta hayaan niyo lang akong makita sila, kahit ano pag-usapan natin. Tiningnan siya ni Lenny at napangisi sa isip niya. Dahil nga naman sa dalawang batang lalaki. Ganito na lang, nakunwaring nag-isip si Lenny. Medyo komplikado ang usapin ng child support dahil ibabase ito sa kakayahan mong magbayad. Dalhin mo dito ang payslip mo for the past year, bank statements, at iba pang patunay ing mag-aari-arian mo, tapos pag-usapan natin. Agad na tumango si Carlo nang hindi nag-isip. Sige, ihahanda ko agad. Akala niya, kapag nakpakita siya ng sapat na pera, makukuha na niya ang dalawang lalaking anak. Hindi niya alam na ang malaking lambat na hinanda namin para sa kanya ay pasarana. Ang lahat na financial documents na ibibigay niya ay magagamit na ebidensya sa korte, at ito ang magpapapako sa kanya at sa buong pamilya niya sa kahihiyan. Mabilis kumilos si Carlo. Wala pang 3 araw, dinala na niya kay Lenny ang na payslips at rehistro ing sasakyang nakapangalan sa kanya. Pero sinadya niyang itago ang dokumento tungkol sa relocation money at sa bagong bahay. Pagtingin ni Lenny sa mga papeles, napangisi siya. Akala ba niyam nga tanga tayo? Hayan mo lang, mas marami siyang itago. Mas marami tayong butas na makikita, sabi ko. Sa tulong ni Lenny, formal akong nag-file ing petition for support at custody sa korte. 3 ang hiling namin. Una, bayaran ni Carlo ang 370,000 pesos na gasto sa ospital. Pangalawa, child support na tik 30,000 pesos kada buwan para sa dalawang bata hanggang mak 18 sila, total 60. Pangatlo, kumpirmahin na ang sole parental authority ay nasa akin at ang gagamiting apelyido sa PSA birth certificate ay Hernandez. Ang panatlong kahilingan ang pinakamatinding atik, putol na ang lahat ng ilegal na koneksyon nege Pamilya Cruz at nege bata. Nang makarating ang supoy na sa Pamilya Cruz, pumutok sa galit si Aling Lucy. Hindi niya inaasahang gagawin ko talaga ito, at lalong hindi niya matanggap na Hernandez ang apelyido nga bata. Hindi pwede to, anong karapatan niya? Dugo nga Cruz ang nga batang yan. Nagsisigaw si Aling Lucy sa bahay, at pinilit si Carlo na kunin ang pinakamagaling na abogado para mabawi ang apelyido ng kanyang nga apo. Ang kinuhang Pamilya Cruz ay si Attorney Reyes, sikat sa Miga Family Law Cases. Nang malaman ang sitwasyon, sinabi niya kay Carlo, medyo mahirap to. Ayon sa Article 176 Mi Family Code natin, ang mga illegitimate children ay gagamit ing apelyido ing ina at nasa ilalim Mi Parental Authority niya. Kung hindi siya papayak na ipagamit ang apelyido mo, napakababa ang tsansang manalo tayo. Ano nang gagawin natin? Hindi papayak ang nanay ko, nataranta si Carlo. Kailangan neting umatake sa ibang anggulo. Nag-isip si Attorney Reyes. Halimbawa, patunayan neting walang kakayahan ang ina na buhayin ang nga bata o psychologically unfit siya maging guardian. Kung mangyayari yun, hindi lang custody ang makukuha natin, makakaroon din tayo ng karapatan sa kanila. Sakto sa gusto ng Pamilya Cruz ang plano na ito. Kaya sa korte, nangyari ang isang nakakatawang eksena. Nagsalita si Attorney Reyes sa harapong judge. Your Honor, ang ex-fiancé ing kliyente ko na si Ms. Teresa Hernandez, nung siya ay buntis, ay naging napaka-unstable nige emosyon, naging extreme, at ilang beses nakipag-away ng matindi sa pamilya ni kliyente ko. Sa ngayon,
Wala siyang maayos na trabaho, at hindi malinaw kung saan galing ang pera niya. May dahilan kaming paniwalaan na hindi niya kayang buhayin ang dalawang bata, at higit sa lahat, ang pagpilit niyang gamitin ang sarili niyang apelyido sa mga bata ay nakmula sa kanyang paghihiganti, na hindi makakabuti sa psychological development ng mga bata. Pagtatapos ni Attorney Reyes, para sa kinabukasan ang mga bata, hinailing naming ibigay ang korte ang custody sa kliyente ko na si Carlo Cruz. Ang kliyente ko ay may maayos na trabaho at kita, at handa ang nga magulang niyang tumulong sa pag-aalaga para mabigyan ang magandang kinabukasan ang nga bata. Nakatayo sina Carlo at Aling Lucy sa likuran, may ngiting tagumpay sa mga mukha nila. Sa isip nila, panalo na sila. Tahimik akong nakaupo at nakikinig, walang reaksyon ang mukha ko. Pagkakataon na ni Lenny na magsalita, hindi siya nakmadaling sumagot. Inilatak niya muna ang mga ebidensya. Your Honor, ito po ang voice recording ang grave threats na natanggap ang kliyente kong si Teresa Hernandez mula sa pamilya Cruz nung siya ay buntis. Kayo na po ang humusga kung sino ang ekstreme. Pinatutok ang recording sa lobbying korte. Ang boses ni Aling Lucy ay narinig ng malinaw. Kung matapang ka, iluwal mo yang bata, at tingnan natin kung paano ka namin tatapusin. Biglang nagiba ang mukhang pamilya Cruz. Ito po ang CCTV footage mula sa ospital na nagpapakita kung paano tinangkang agawin ang pamilya Cruz ang nga bata pagkapanganak na pagkapanganak ng kliyente ko. Ang ganitong pamilya ba ay karapat-dapat mag-alagang bata? Pakisuri na lang po. Your Honor. Walang audio ang CCTV, pero ang galit na mukha ni Aling Lucy habang sinusugot ang nga bata. At ang nanay ko na nakaharang para protektahan ang nga apo niya ay nakpakitang malinaw na kontras. Susunod po, ito ang payslip na ibinigay mismo ni Mr. Carlo Cruz, kung saan inamin niyang kumikita siyang 150,000 pesos kada buwan, pero nakunwaring hirap magbigay. Mayroon din kaming iba pang ebidensya. Naglabasing bagong folder si Lenny. Ito po ang resibo ang binili niyang kotse na worth 2 milyon pesos cash isang buwan lang ang nakalipas. Ito ang dokumento mula sa LGU na nagpapatunay na nakatanggap ang nga magulang ni Carlo ng 3 milyon pesos para sa relocation. At ito ang confirmation mula sa real estate agent. Nagpapatunay na nangako ang pamilya Cruz na bibilhan nila ang bahay ang ikakasal. Pero reservation fee lang ang binayaran at hindi pumirma ang kontrata. Sa bawat ebidensyang inilalabas ni Lenny, mas lalong namumutla ang pamilya Cruz. Nang mailatak ang lahat sa harap ng judge, wala nang kulay ang mukha nina Carlo at Aling Lucy. Tiningnan ng diretso ni Lenny si Carlo na nakaupo bilang respondent, at malakas na nagsalita. Isang pamilyang may milyon-milyong pera mula sa relocation, nakabili ng kotseng worth 2 milyon cash, tapos sasabihing walang pera para tuparin ang pangako. Nasaan po ang katapatan? Isang lalaking nanloko, nanakot, at nang iwan sa isang babaeng 8 buwang buntis. Nasaan po ang mabuting pakugali? Sinasabi nilang walang kakayahang magpalaki ang bata ang kliyente ko. Pero ang totoo, pagkatapos pagtaksilan at masaktan, si Ms. Teresa Hernandez ay gumamit ng sarili niyang ipon at talento para ligtas na makapanganak, at habang nakpapagaling, nagtayo siya ng isang independent jewelry brand. Ito po ang bank statement niya for the past month. Ang kinikita niya ay malinaw na sapat at mas mataas pa kaysa kay Carlo. Tumaas muli ang boses ni Lenny, hawak ang huling ebidensya. Your Honor, malinaw pa sa sikat ng araw kung sino ang tama at mali. Tungkol sa apelyido mga bata. Huminto sandali si Lenny, at tiningnan ang wasak ng pamilya Cruz. Ang isang lalaking kailangan pang pilitin ang batas para magbigay ng child support. Anong karapatan niyang hilingin na gamitin ang apelyido niya labag sa batas? Tahimik ang buong korte. Hindi na ito isang simpleng pagdinig. Isa itong public shaming na naglantat sa tunay na mukhang pamilya Cruz. Mabilis na nagdesisyon ang judge. Walang nagulat sa naging hatol. Una, kailangang bayaran ni Carlo ang 370 pesos para sa hospital bills sa loob ang 10 araw pagkatapos mag-effect ang hatol. Pangalawa, dahil sa kakayahan niyang magbayad mula sa 150 digo income niya, kailangang magbigay si Carlo ang 10 pesos kada buwan bilang child support hanggang mag-18 ang dalawang bata. Pangatlo, ibinasura ang hiling ni Carlo para sa custody at pagpiliing apelyido.
Ang kabatay nasa ilaliming gasole parental authority ko at nakarehistro bilang Mateo Hernandez at Miguel Hernandez sa PSA. Bumaksok ang galit ng judge, tapos na ang kaso. Napasalpak si Carlo sa upuan niya, blanco ang ngamota. Sa likod, napasigaw ng hindi maintindihan si Aling Lucy at muntik nang himatayin sa mismong kinatatayuan niya. Talo sila, talong-talo hanggang sa wala na silang natira. Paglabas namin ng korte, sikat na sikat ang araw, pero medyo nakakasilaw para sa akin. Nanalo ako, pero wala akong masyadong naramdamang saya, kundi ang pagod na tapos na rin sa wakas ang lahat. Tapos na, tinapik ni Lenny ang balikat ko. Oh, tumango ako. Tapos na. Gusto ko na lang umuwi agad at mayakap ang dalawang anak ko. Pero bago pa kami makapasok sa kotse, biglang humabol si Charlo. Mukha siyang tumanda ang 10 taon sa lupong isang gabi. Magulo ang buhok, mapula ang mata, at may halong kabaliwan ang tingin niya. Tessa, humarang siya sa harap ng kotse. Akala mo ba nanalo ka na? Tiningnan niya ako at umisi ng nakakakilabot. Akala mo nakuha mo ang pera at custody, panalo ka na. Kumunot ang noo ko, ayaw ko siyang kausapin. Sinasabi ko sa'yo, bumaba ang boses ni Charlo, malamig parang ahas, huwag kang masyadong magpakasaya. Akala mo ba talagang lalaking ligtas yang dalawang bata na yan? Biglang bumigat ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Mas lalong pumangit ang ngiti ni Charlo. Pinaalalahanan lang kita, bantayan mo silang mabuti. Ang liliit pa nila, paano kung may mangyaring aksidente? Isang direktang pagbabanta. Biglang nakiba ang mukha ni Lenny. Humarang siya sa harap ko. Charlo, subukan mo. Magpapatawag agad akong pulis. Pulis? Nakibit balikat si Carlo, mukhang mapang-asar. Nasaan ang ebidensya? Nag-alala lang naman ako sa mga anak ko. Bawal ba yun? Tinitigan niya ako. Puno ng galit at pagkabali ang mata niya na nakakapanlamig. Tessa, tingnan natin. Hindi pa tayo tapos. Pagkasabi nun, tumalikot siya at umalis, patsyuang-gawang maglakad. Habang nakatingin sa likod niya, pinagpawisan akong malamig. Ang taong na corner at nawalan na ang katinuan ay pwedeng gumawa ang kahit ano. Hindi ako natatakot kung ano man ang gawin niya sa akin. Natatakot ako na baka may gawin siya sa mga anak ko. Huwag kang matakot, hinawakan ng mahigpit ni Lenny ang kamay ko. Tinatangot ka lang niya. Kapag ginalaw niya kahit isang hibla ang buhok ng bata, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Kahit ganun ang sinabi niya, hindi pa rin ako mapakali. Pag-uwi ko, ang unang ginawa ko ay tumakbo sa kwarto. Nang makita kong mahimbing na natutulog sa krib ang dalawang bata, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Agad akong nakpalit ang smart lock sa pinto, nakabit ang maraming CCTV sa loob at labas ang bahay, at pinatigil muna ang nakasanayang paglalakad sa labas kasama ang bata. Mas mabuti nang magkulong kami kaysa sumugal. Hindi ko pwedeng hayaang may mangyaring masama sa kanila. Pero kahit anong pag-ingat ang gawin ko, nangyari pa rin ang sakuna. Isang hapon, inilabas ang nanay ko ang stroller kasama ang dalawang bata papunta sa parke ang subdivision para magpaaraw. Rutine na nila yung. Maganda ang security ng subdivision namin at halos puro kakilala ang nga tao. Nag-usap nun ang nanay ko at si Aling Nena na kapitbahay namin. Paglingon lang nanay ko, nawala na ang stroller. Nasa loop ang dalawa niyang apo. Biglang umugong ang ulo ang nanay ko, umakyat ang dugo sa ulo, dumilim ang paningin at muntik nang matumba. Ang nga apo ko, ang sigaw niya ay bumasak sa katahimikan ng hapon, nagkagulo agad sa buong subdivision. Mabilis na nilok ng gagawad ang lahating gates, tumulong na rin sa paghanap ang makapitbahay. Nang matanggap ko ang tawag, nasa loop ako ang kwarto tinatapos ang isang order. Nang marinig ko ang umiyak na boses ng nanay ko, nalaglag sa sahig ang nga tools ko. Si Carlo. Siguradong si Carlo, ang baliw na yun, tinoto niya. Tumakbo ako palabas ng bahay na parang baliw, blanko ang isip ko, at isa lang ang tumatakbo sa utak ko, hindi pwedeng mapahamak ang nga anak ko, hindi pwede. Kasabay nito, sa security room ng subdivision, nakatutok ang head guard at ilang homeowners sa CCTV. Ipinakita sa kamera ang isang lalaking nakachap at nakamas,
Sinamantala niya ang pag-usap niya nanay ko at tahimik na lumapit, mabilis na tinulak ang stroller palayo at lumiko sa isang eskinita na walang tao. Ayun siya, bilis, sa may fire exit, tumakbo agad ang mega malalaking guard. Nang sipain nila pabukas ang pinto, nataranta ang lalaking ilalabas sana ang dalawang bata mula sa stroller. Huwag kang gagalaw. Garto, sigaw nila. Nagulat ang lalaki at muntik nang mabitawan ang nabata. Susubukan sana niyang tumakbo, pero mabilis siyang dinaganan ang guard sa lapak, natanggal ang cap at mask niya. Pero ang mukhang bumungat ay hindi kay Charlo, kundi isang hindi pamilyar na mukha, isang mukha na baluktot sa takot. Hindi si Charlo, pag-dating ko, natigilan ako sa nakita ko. Dinala ang lalaki sa presinto. Sa investigasyon ng pulisya, mabilis siyang umamin. Isa pala siyang sugurol na lubok sa utang, at may umupa sa kanya. Kung magtagumpay siya, makakatanggap siya ang 100,000 pesos. Sino ang umupa sa iyo? Tanong ang pulis. Nakalinlangan saglit ang lalaki, saka nanginginig na sumagot. Ang nanay daw ni Carlo. Si Lucy. Lumabas din sa wakas ang toto. Hindi si Charlo, kundi si Aling Lucy. Matapos matalo sa korte at mawalan ng lahat, naging desperada ang babaeng ito at umabot sa puntong nangupahan para isagawa ang krimen. Balak niyang itago ang dalawang bata para takutin ako na isuko ang custody, at pipilitin din akong ibalik ang apelyido nila. Napakatanga at napakasama hanggang sa kaibuturan ang buto. Nakaupo ako sa presinto habang pinapakinggan ang kwento ang pulis, at nanlamig talaga ang likod ko. Masyado kong minaliit ang kasamaan ang tao. Mabilis na pinatawag si Aling Lucy sa presinto. Dahil sa malinaw na ebidensya, hindi siya makapagkaila at inamin niya ang ginawa niyang krimen. Pero habang pinoposasan siya nga pulis sa kasong violation of ARA 7610, child abuse, at illegal detention, patuloy siyang sumisigaw na parang baliw, apo ko yun. Anong masama kung kukunin ko ang apo ko? Anong karapatan niyong hulihin ako? Ginagawa ko lang to para may magtuloy ang lahi ang nga krus. Anong kasalanan ko? Hindi nagtagal. Pinatawag din sina Carlo at Mang Danilo. Pagkakita ni Charlo sa nanay niyang nakaposas at nalaman ang ginawa nito, biglang gumuho ang buong pagkatao niya. Tumakbo siya palapit sa akin at lumuhod. Tessa, parang awa mo na, iurong mo ang kaso, palayain mo na lang ang nanay ko. Naguguluhan lang siya dahil gustong-gusto niyang magkaapo. Niyakap niya ang binti ko habang umiiyak at nagmamakaawa. Nakikiusap ako sa iyo, sabihin mo sa mga pulis na misunderstanding lang to, problema lang to ang pamilya. Kung makukulong siya, tapos na ang buhay niya. Yumuko ako para tingnan ang lalaking nakaluhod sa sahig, puno ng sipon at luha. Ilang araw lang ang nakalipas nung tumayo siya sa harap ng korte at sinabihan ako nga nakakalason na pagbabanta. Ngayon, nakaluhod siya rito, sa pinakakaawa-awang posisyon para magmakaawa. Nakakaawa at nakakatawa. Charlo, dahan-dahan akong naksalita, malamig at kalmado. Tumingin ka sa akin. Nagtatakang nakangat siya ngetingin. Tiningnan ko siya na parang isang basurahan. Nung inupahan ang nanay mo yung tao para kunin ang nga anak ko at muntik na silang mapahamak, inisip mo ba kung paano masisira ang buhay ko? Nabulunan sa pag-iyak si Carlo. Nung kung saan-saan ako sinisiraan ang nanay mo at sinasabing malandi ako, inisip mo ba kung gaano kahalaga ang reputasyon ko? Nung sa pilitang binaba ang nanay mo ang 1,8 milyon pesos papunta sa 18,8 pesos habang ikaw naman ay nakatayo lang at naktatype sa cellphone mo na parang duwak, inisip mo ba kung paano dinurok ng pamilya niyo ang lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa? Sa bawat salita ko, namumutla ang mukha ni Carlo. Ngayon nandito ka para humingi ng kapatawaran. Natawa ako, pero walang ngiti sa mga mata ko. Anong karapatan mo? Anong karapatan mo? Dahan-dahan kong inalis ang ngapa ko sa pagkakayakap niya, parang nagpapakpak lang alikabok. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Humarap ako sa mga pulis. Sir, gusto ko pong ituloy ang kaso. Gusto ko silang maparusahan ayon sa batas. Napasalpak si Carlo sa sahig, parang abo ang kulay ng mukha. Sa huli, nakulong si Aling Lucy nang walang piyansa. Pagdurusa sa batas ang nahihintay sa kanya. Biglang pumuti ang buhok ni Mang Danilo sa loob ng isang gabi,
at napilitan siyang isara ang sari-sari store na pinahirapan niya buong buhay. Kumalat ang balitang nangupahan ang asawa niya para gumawa ang krimen laban sa sariling apo, at tuluyang nasira ang reputasyon nila. Pinakresign naman si Charlo ang kumpanya niya dahil sa eskandalo ang pamilya nila. Ang pamilyang masyadong madiskarte sama-sama ay nawasak sa luplang isang buwan, nagsimula ang lahat sa desisyong akala nila'y katalinuhan. Akala nila hawak nila ang kahinaan ko, pero hindi nila alam na matapos nilang baliin iyon, ginawa ko itong patalim. At idineretso ko ito sa mga sakim at sinungaling nilang puso. Naging bangungot habang buhay ang pamilya Cruz ang nga nangyaring ito. Pagkakulong ni Aling Lucy, tuluyan nang gumuho ang mundo ang nga Cruz. Nawalan ang trabaho si Carlo at nalulong sa alak, hindi nagtagal, naibenta rin ang bagong sasakyan niya para ipambili ang alak. Nagsara si Mang Danilo ang sari-sari store at namuhay ng mag-isa sa walang lamang bahay, at usap-usapan na nasisiraan na rin siya ang bait. Ang pamilyang minsan nang nakmayabang sa harap ko ay naging pinakapangit na katatawanan sa aming lugar. Pinarating lahat ito sa akin ni Lenny. Wala akong naramdamang kahit anong emosyon nang marinig ko iyon, karma, yun lang. Ang buhay ko ay matagal nang nakabukas sa isang bagong kabanata. Ang aking jewelry business, sa tulong ni Lenny, ay naregister na bilang isang brand at may online store na, dahil sa mga unique na designs at magandang kalidad. Mabilis na dumami ang mga loyal customers ko sa internet. Sunod-sunod ang mga orders, dahil hindi ko na kaya mag-isa, kumuha akong 2 mahusay na tauhan. Ang maliit na kwarto ko ay nalipat na rin sa isang malivalas na 2-story house. Ang first floor ay ang mismong pakawan at showroom. Ang second floor ay ang bahay namin at kwarto ng mga bata. Sina Mateo at Miguel ay malapit na mag-isang taon. Napakaputi at napakakuta nilang parang mga manika. Natututo na silang maglakad at bumikas ng mama. Sila ang sentrong buhay ko, ang pinakamalaking motibasyon ko para magpatuloy. Matapos makretir ang mga magulang ko, lumipat na rin sila sa bahay para araw-araw na akong tulungan sa pag-alaga. Kumpleto kami, masaya at mapayapa. Isang araw, isang taong matagal ko nang hindi nakita ang nagpunta sa shop ko. Si Gap Mendoza, isang senior nung college. Sikat na sikat si Gap sa school dati bilang isang design genius. Pagkatapos mag-aral, nagpunta siya sa ibang bansa at ngayon ay isa ng sikat na yung designer dito sa Pilipinas. Tessa, ikaw ba talaga to? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sa isip niya, ako pa rin yung tahimik at mabait na junior na palaging may hawak na sketchpad. Kuya Gap, long time no see. Ngumiti ako at pinagtimpla siya ng kape. Umikot siya sa showroom ko, puno ang pahanga ang nga mata niya. Ang laki in-improve ang enga designs mo kumpara nung college tayo, mas may kaluluwa na ngayon. Tinuruan po kasi ako ang buhay, nakaniting sagot ko. Matagal kaming nag-usap. Mula sa mga design ideas hanggang sa market trends. Bumalik sa Pilipinas si Gap para magtayo ang isang butik ng mga independent local brands. Nakita niya ang talento ko at opisyal niya akong inimbita para maging parteng butik niya. Para sa akin, napakagandang opportunity nito para mas makilala pa ang brand ko sa labas ng internet. Wala akong rason para humindi. Deal, inilahat ko ang kamay ko, deal. Hinawakan niya ang kamay ko, bakas sa mga mata niya ang matinding pahanga. Alam niya ang naging nakaraan ko. Isang babaeng may 2 anak, at pagkatapos makaranas ang matinding panloloko, hindi lang basta bumangon, kundi namulaklak pa. Ang ganitong klaseng tao ay nakakapagbigay ng inspirasyon, at nakakapagpatibok din ng puso, pero walang sinabi si Gap. Alam niyang para akong sunflower na kakalipas lang sa bagyo, sinusubukang humanap ang araw. Ang dapat niyang gawin ay hindi pitasin ang bulaklak, kundi maging isang sinakang araw na tahimik na nagpapainit sa akin. Nang ma-display ang mag-aalahas ko sa butik ni Gab, biglang sumikat ito. Pumatok lalo ang ma-designs ko sa mga office workers. Bukod sa success ang physical store, tumas din ang online sales ko. Mas naging busy ako, pero mas masaya. Gamit ang kinita ko, binilhan kong malaking tsondo ang nga magulang ko sa Manila para komportable na sila sa pagtanda nila. Ako naman, naiwan sa 2-story house namin para mag-alaga sa mga bata at tutukan ang business. Patuloy na umasenso ang career ko. Sa paningin mga kamag-anak,
Naging ideal na anak ako. Sa mga kapitbahay, ginagawa nila akong halimbawa sa mga anak nilang babae. Tingnan niyo si Tessa, kahit niloko maglalaki, namumuhay na parang reyna. Kapag naririnig ko ang nga ganito, ngumingiti na lang ako. Hindi ko naman pinangarap maging role model. Gusto ko lang patunayan na ang halagang isang babae ay hindi nakadepende sa asawa o sa lalaki. Isang gabi matapos kong isara ang shop at paakyat na sana para makipaglaro sa mga bata, may nakita akong hindi ko inaasahan sa pinto. Si Carlo, kumpara sa mayabang na lalaki 1 taon na ang nakalipas, parang naging taong grasa na lang siya. Magulo at mamantika ang buhok, magulo ang balbas, at amoy maasim ang kupas niyang t-shirt. Pagkakita niya sa akin, biglang kumislap ang malabo niyang nga mata. Mabilis siyang lumapit at akmang hahawakan ang kamay ko. Umatras ako, nanlalamig ang tingin. Anong kailangan mo, Tessa? Nakuskos ang kamay si Carlo. Si Mama, malapit na. Wala akong naramdamang awa. Nakulong si Aling Lucy at salup, hindi niya kinaya. Nasiraan ang bait, tapos natuklasang may stage 4 cancer. Nilabas siya nitong nakaraang araw para magpagamot sa ilalim gabantay, at gusto daw makita ang gaapo bago mamatay. Kahit 1 beses lang. Pwede ba? Nanginginig ang boses ni Carlo. Tiningnan ko siya na parang isang joke. Carlo, nakalimutan mo na ba? Sino ang nangupahan para kunin ang nga anak ko? Ngayon may mukha pa kayong iharap sa kanila. Alam kong mali ako, alam naming mali kami. Lumuhod ulit si Carlo sa harap ko. Mas kaawa-awa pa siya kaysa nung nasa presinto. Tessa, alang-alang sa pinagsamahan natin dati. Hayaan mo namang makita ang nanay ko ang nga apo niya kahit 1 beses lang. Mamamatay na siya. Sinampal niya ang sarili niya ng malakas. Kasalanan ko lahat to. Duwag ako, wala akong kwenta, hindi sana ako nakinig kay Mama. Parusahan mo ako, saktan mo ako kahit ano, pero hayaan mo na siyang mamatay ng payapa. Sunod-sunod ang tunog na sampal sa tahimik na kalye. Nagulat ang ilang staff ko na papauwi pa lang. Tahimik ko lang siyang pinanood. Isang lalaking gumagamit ng pinakamurang pagsisisi para makuha ang huling awa ko. Maawa ba ako? Naalala ko ang malamig na sabaw na tinola nung 8 buwang buntis ako. Naalala ko ang sakim na mukha ni Aling Lucy sa ospital. Naalala ko ang pagbabanta ni Carlo sa korte. Hindi ako maawa. Carlo, kalmado at nakakatakot ang boses ko. Makinig kang mabuti. Una, hindi niya sila apo, sila ay Mega Hernandez. Pangalawa, mamatay man siya o mabuhay, magkasakit man, wala akong pakialam. Karma niya yun. Pangatlo, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kundi ipapahuli kita. Pagkasabi nun, hindi ko na siya tiningnan at isinara ko ang pinto ng shop. Sa labas, narinig ko ang iyak ni Carlo na punong ang kawalan ng pag-asa. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahang pumikit. Tapos na ang lahat. Tuluyan ng tapos. Sa huli, hindi na nakaligtas si Aling Lucy. Isang maulan na araw nang malagutan siya ang hininga sa ospital. Bago daw siya mamatay, hindi nakapikit ang nga mata niya at pabulong pa rin ang apo ko. Pagkatapos ang burol, tuluyan nang nawala si Carlo. May nagsabing pumunta siya sa probinsya sa South para mamasukan, may nagsabi namang tumakas dahil sa utang sa sugal. Kahit ano pa man yun, ang lalaking nagdala sa akin ang matinding sakit, pati na ang pamilya niya, ay tuluyan nang nilipat ng hangin. Habang ang buhay ko ay parang araw pagkatapos ng ulan, palinaw ng palinaw. Lumago ng lumago ang business ko. Ilang beses akong inalok ni Gap na magpartner na kami sa kumpanya niya, pero palagi akong tumatanggi ng nakangiti. Mas gusto ko rito sa sarili kong shop, malaya at tahimik. Sabi ko, gusto ko ang buhay ko ngayon. Stable na career, malusok na magulang, at palagi kong kasama ang nga anak ko. 3 taong gulang na sina Mateo at Miguel, at nag-aral sa isang magandang preschool. Yung isa, kamukha ko, tahimik at kalmado. Yung isa naman, ewan ko kung kanino nakmana, sobrang likot at bibo. Pero pareho nila akong mahal, at ako ang buong mundo nila. Tuwing gabi, ang pinakamasayang part na araw ko ay ang pagbabasa ng kwento sa kanila. Mama, bakit po kumikindat ang gas stars? Tanong ni Miguel habang nanlalaki ang gamata.
Kasi nagugood night sila sa atin. Malambing ko siyang hinalikan sa no. Bakit po yung moon? Minsan bilog, minsan half lang, tanong naman ni Mateo. Nag-isip ako at sumagot, kasi may mood din ang moon. Kapag masaya, bilog at maliwanag. Kapag malungkot, nagtatago sa dilim. Pero bilog man o hindi, nandiyan lang siya sa langit para bantayan tayo. Parang ako lang, kahit ano pang naranasan ko sa buhay, nandito pa rin ako para bantayan ang nga taong mahal ko. Tuwing weekend, palaging nagdadahilan sigap na bumisita daw siya para i-check ang business. Pero palaging may dalang check na gusto nga bata at nga bagong laruang robot. Gustong-gustong dalawang bata si Tito Gap na gwapo at mabait. Palagi siyang kinukulit maglaro eng blocks o makwento, at napakahaba eng pasensya niya. Ang sikat eng araw ay tumatagos sa malaking salamin eng shop, at tumatama sa likod ni Gap at eng dalawang batang naglalaro. Nakakalmang tingnan. Nakikita lahat ito eng nanay ko, at masaya siya para sa akin. Ilang beses niyang pinaramdam na mabuting lalaki si Gap, pero ngumingiti lang ako. Hindi naman ako galit sa pag-ibig, pero hindi na rin ako nagmamadali. Pagkatapos mawasak ang puso ko, naging mas maingat ako. Naniniwala akong ang pinakamagandang pag-ibig ay kapag dumarating ng natural, parang bulaklak na namumukatkat sa tamang panahon. Isang hapon, dinala ko ang nga bata sa parke para magpalipat ng saranggola. Nandun din si Gap. Mataas ang lipat ng saranggola, parang malayang ibon. Tumatakbo sina Mateo at Miguel habang humahalakhak. Nakatayo ako mula sa malayo, nakangiting pinapanot sila. Lumapit sa akin si Gap at sumunod sa tinitingnan ko. Angko talaga nga bata, sabi niya. Oh, sagot ko ng may pagmamahal sa mga mata. Tessa, seryosong sabi ni Gap. Alam kong baka hindi pa ito ang tamang panahon, pero gusto kong malaman mo na handa akong mahintay. Hihintayin ko yung araw na bukas na ulit ang puso mo para papasukin ang isang tao sa buhay mo, at sana, ako ang taong yun. Lumingon ako sa kanya. Ang nga mata niya ay toto at mainit parang sikat nga araw sa hapon. Hindi ako tumango, hindi rin ako umiling. Ngumiti lang ako, isang ngiting galing talaga sa puso, mas maliwanag pa sa araw. Umihip ang mahinang hangin, nilipat ang buhok ko, at inangat ang saranggola pataas ng pataas. Ang buhay ko ay parang saranggolang iyon. Minsan nang hinampas at pinabagsak ng bagyo hanggang sa lupa, pero hindi ako sumuko. Tinahi ko ang nga punit ko, at hinintay ang bagong hangin. At ngayon, sinalubong ko na ang hangin at ang araw, at lumilipat ako patungo sa mas mataas, mas malayo, at mas malawak na kalangitan. Dun, kasama ko ang nga anak ko, ang career ko, ang nga taong nakmamahal sa akin, at ang isang napakagandang hinaharap na walang hangganan.